Kung ikaw ay isang content creator na nagbabalak magsimula dito sa YouTube at plano mong magsimula ng channel about education, so meron kang knowledge sa ganitong bagay na gusto mong i-share dun sa mga magiging subscribers and viewers ng channel mo. So guys, I suggest na tapusin nyo itong video at i-discuss ko sa inyo kung bakit noon hanggang ngayon patok yung mga educational niche, no? Lalo na sa mga target audience natin dito sa YouTube. So hindi na natin papatagalin to guys. Let's go! So pag sinabing educational niche or educational content, ito yung pagkatapos panoodin ng mga viewers natin meron po silang natututunan sa atin dun sa mga skills na meron tayo na binabahagi natin sa iba. So that's why sulit yung panonood ng mga nagiging viewers natin dito sa YouTube, lalo na kung after nilang panoorin yung videos natin is nadadagdagan yung skills or knowledge na meron sila. Kaya di maiwasan ng mga bago na talagang mapaisip no, na bakit noon hanggang ngayon is patok na patok talaga yung mga educational niches. So ito yung mga reason guys. Number 1 is maraming tao ang naghahanap ng matututunan. So habang tayo po ay nabubuhay, for sure yung iba sa atin is gusto natin matuto ng matuto. Depende dun sa mga bagay na gusto natin malaman. Okay? So guys, araw-araw may nagre-research sa YouTube ng iba't ibang topics, no? Mapa sa school man yan, mapa sa business, or kung anuman na skills na gusto nyong matutunan. Diba? So example natin guys, yung mga tutorial niches, ayan, yung mga how-to videos, yung mga explanations, yan, yung mga school lessons, mga tutorials, especially yung mga tinuturo ng mga professionals and teachers sa social media. Okay? Kung tutusin nga guys, kung medyo naabutan natin to nung mga panahon natin, like for example, like elementary days or high school days, talagang tingin ko magiging advantage din siya dun sa mga nag-aaral. Hindi katulad ngayon dun sa mga estudyante na talagang naabutan nila yung social media era, na kung saan talagang para sa akin napapadali yung buhay nila, lalo na pagka naghahanap sila ng lesson or topic na gusto agad nilang matutunan. Diba? So that's why educational niches po is in demand po talaga yan noon hanggang ngayon. Okay? Pangalawa guys is laging mataas ang watch time na nakukuha ng mga videos natin, lalo na kung meron tayong value na naibabahagi sa mga viewers natin. So guys, yung aking niche dito sa YouTube is all about YouTube tips and live streaming app reviews. So ibig sabihin, pagka pinapanood niyo yung video ko, hindi pwedeng wala kayong natututunan or hindi pwedeng hindi kayo namomotivate after nyo panoodin yung video natin. So that's why kung sinimulan mo yung video ko at tinapos mo yung video ko, automatically guys, mataas yung watch time na pwede makuha ng mga videos na pinapanood nyo sa akin. So yun yung advantage ng mga content creators na nakapokus sa educational niches. So most of the time, tinatapos nila or tinatapos ng mga viewers namin yung videos na meron kami. Okay, so yun po yung advantage ng nakapokus sa educational niche. Alright, so mas mataas yung watch time na nakukuha ng mga videos namin, so mas pinapaboran kami ng algorithm dito sa YouTube. So kahit may kaparehas kaming topic, may kaparehas kami ng title or content, kung mas mataas yung watch time ko kaysa dun sa another content creator, so mas pinapaboran ni YouTube yung mga videos natin. So mas nire-recommend siya compare sa mga content creators na katulad natin yung niche. Okay, so yun po yun. Pangatlo guys, meron po tayong tinatawag na evergreen content. Alam ko yung iba sa inyo hindi kayo pamilyar dun sa salita na evergreen content. So guys, papaliwanag natin. Okay? So pag sinabing evergreen contents or evergreen, ito yung mga contents or videos natin na hindi agad naluluma. Kahit sabihin natin na ilang taon na po yun nakakalipas, like 5 years or 6 years ago, is still relevant pa rin yung video. So pag sinabi kong relevant is ito yung mga contents na talagang kahit panoodin mo siya ngayon is matututunan mo pa rin yung bagay na yon or updated pa rin yung mga tinuturo ng content creator na yon. So yung example natin guys, yung mga math tutorials, no, yung mga about sa school tutorials, yung mga pinag-aaralan nyo sa school, and then guys, grammar lessons, okay, and of course guys, science explanation, at marami pang iba. At ang kagandahan guys sa mga evergreen contents is kahit gaano na po katagal yung video, as long as merong nanonood, kikita at kikita pa rin po yung mga video na yon. So for example guys, meron akong in-upload na video 5 years ago. Okay? Madami mga bago ang iisipin ako, sobrang tagal na ng video 5 years ago.
So for sure, hindi na yun na kumikita or hindi nakikita yung video na yun. Which is, dun kayo nagkakamali guys. Dito sa YouTube, kahit gaano na po katagal yung video na in-upload nyo, kahit 5 years or 6 years, more than 7 years ago na po yan, hanggat may nanonood po ngayon, this designated month, kikita at kikita pa rin po yun. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform. To get a huge discount, use the Cocoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the Cocoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now. In just a few seconds, you will receive the package purchase and you can check it directly in your email. So what are you waiting for? Visit CocoDP today. As long as may viewership or may views na nakukuha yung video na yon. Okay, so yun po yung kagandahan sa mga educational niches kasi sobrang tagal po niya bago maging non-relevant or talagang hindi po siya nawawala sa uso pagdating dun sa mga educational niches. Okay? So guys, pagdating po sa mga educational contents, advantage po namin is malaki yung audience na sakop namin. So bakit? No? Ano ba yung mga target audience namin? Una, mga estudyante. Okay, pangalawa, mga teachers. Pangatlo, mga professionals na gusto matuto sa ganitong klaseng larangan or industriya. Kasi guys, hindi po sa lahat ng pagkakataon nasa ganda po ng content kung may manunood sa atin. Dapat guys, kino-consider nyo kung yung niche or content na meron kayo, malawak yung target audience nyo. So like for example, sa akin guys, nagbibigay ako ng tips sa YouTube. So sino yung mga target audience ko? Mga gusto mag-YouTube, mga gusto maging isang, sabihin natin, mga gusto mag-content dito sa YouTube, yung mga gusto kumita dito sa YouTube, naghahanap ng mga strategy, paano ba pwede magkaroon ng subscribers, viewers dito sa YouTube, yung mga gusto ma-monetize dito sa YouTube. So, yun yung mga target audience ko. So, for sure, nagigets nyo na yung ibig ko sabihin. So, kung ano yung niche nyo, dun po nakadepende kung sino yung mga magsusubscribe or kung sino po yung magiging target audience ng channel nyo. Kasi baka mamaya gumagawa kayo ng contents na sobrang liit lang po ng target audience or hindi ganun kadami yung viewership sa ganung content. So wag kayong magtataka na hindi po talaga angat agad yung channel nyo. So ganun po yun. Okay? So guys, maraming nagiging successful channel sa educational niche. Magbigay tayo ng example, no? So guys, si Khan Academy, no? Si TED-Ed, si Crash Course, yan po yung mga mga content creators na nasa milyon na po yung subscribers. So yung kanilang mga contents, syempre nakapokus po sila sa iba't ibang educational videos na kung saan natututo yung mga viewers nila dito sa YouTube. Ang matindi kasi dito guys, pagdating sa content creation, yung video na in-upload mo like years ago, may manunood at may manunood pa rin po talaga ngayon, no? So even though yung mga videos na in-upload nyo way back 2020, 2019, sabihin natin 2015 onwards, kahit 2026 na ngayon guys, may manunood pa rin dyan. As long as relevant, as long as may nagsa-search ng topic na related dun sa video na ginawa mo, may manunood pa rin yan. No? Kasi katulad sa akin guys, may mga videos ako na in-upload like 3 to 4 years ago but still, may nanonood pa rin. Kumikita pa rin yung videos ko until now. Okay, so ganun kaganda ang educational niches dito sa YouTube. Okay? At guys, isa pa, pagka nakapokus ka sa educational niche or educational contents, yung mga contents na natututo or matututo yung mga viewers nyo, no, is that sobrang bilis din po mag-viral. Lalo na pagka malawak yung target audience na sakop nyo. Okay? So, yung mga history packs, ayan, yung mga science explanation, psychology packs. So, guys, yung mga contents na related dito, so, madaming interesado. No, lalo na bilang tao, guys, gusto natin matuto everyday. Gusto natin magkaroon tayo ng bagong knowledge sa history, about sa science, about sa paano ba gumagana ang utak ng isang tao. So, alam niyo yung ibig ko sabihin, guys, explanation dun sa mga bagay na tinatanong natin madalas sa sarili natin. Kasi bilang tao, guys,
pinanganak tayo na may curiosity. So pag sinabing curiosity, parang lagi natin na lagi tayong nagtatanong sa mga bagay-bagay or laging may katanungan sa utak natin na gusto natin agad masagot. No, so parang curious tayo dun sa mga bagay-bagay na bakit kaya nagkaganito ang Pilipinas, bakit nagkaganito ang buong mundo, bakit ganito yung nangyari sa mundo natin, paano gumagana or paano nag-iisip ang isang tao na may ganitong abilidad. So, yung mga ganong klaseng tanong guys, so that's why sa YouTube, pagka gumawa ka ng contents about sa mga topic na to, for sure hindi ka mauubusan ng views. Kasi nga everyday, lagi tayong may bagong katanungan, no, sa sarili natin na pwede na natin i-search sa YouTube. Okay, so, eto guys, no, ano ba yung sikreto para maging isang successful educational channel ka dito sa YouTube? Okay, so guys, lagi nyo tatandaan is gawin nyo lang simple, no? Kasi minsan may mga content creators na ginagawa nilang komplikado yung mga videos nila, and at the end of the day, nadidismaya sila kasi sobra-sobra yung effort nila doon sa video, but still, hindi agad sila nagkakaroon ng views and subscribers. So guys, gawin yung simple lang. Okay? And guys, syempre, gawin yung interesting yung thumbnails, yung inyong mga topics, and of course, yung title ng video nyo, kasi dun lang po nagbe-base yung deciding factor ng mga viewers natin kung i-click nila yung videos natin or hindi. Kung hindi ganun ka-attractive yung thumbnail at sabihin natin hindi makaka-attract ng curiosity or sabihin natin hindi maku-curious yung mga viewers natin sa title natin, edi hindi rin po nila i-click yung video na meron tayo. Okay? And guys, make sure na entertaining. So kahit raw video, kaya naman natin gawin entertaining yung mga videos natin. Diba? So show your true personality sa video kung paano ka mag-explain. So kung nakakatawa ka talaga, edi magpatawa ka sa video. So ganun lang naman kasimple. Okay? Para hindi po maboring yung mga viewers natin dito sa YouTube. So, DJ Ami, ano yung masasabi mo? So guys, ito yung conclusion natin ha. So yung mga educational contents, patok po yan, no? So lalo na kung madaling maintindihan. So mabilis siyang mag-gets ng mga target audience nyo. Kasi may mga content creators na masyado nilang pinapalalim yung explanation, hindi nila kayang gawing in layman's term kung tawagin, no? Yung parang mabilis mag-gets ng nakakarami. So the more na mas maintindihan siya na mas mabilis, mas malaki yung chance na mas tinatapos ng viewers nyo yung videos nyo. Okay? So may magandang visuals. Ito guys, minsan mapapansin nyo dun sa mga videos ko, hindi man ganun ka-perfect, hindi man ako ganun kagaling mag-edit, but still yung mga visual na nilalagay natin, yung mga overlay, yung mga effects na nilalagay natin sa video, yung mga extra clips, nakakadagdag kulay siya doon sa video natin para hindi maboring yung mga viewers natin dito sa YouTube. And of course guys, may storytelling. Lagi nyong tatandaan guys na every content, mas okay po talaga yung storytelling. Okay? Kasi kung magaling ka magkwento, magaling ka mag-explain, so sabihin natin, nagkaroon ng problema dun sa first part ng vlog, and then dun sa dulo meron kang solution. At sabihin natin, bandang gitna ng video talaga nag-e-enjoy makinig yung mga viewers mo. Sabihin natin, nag-e-enjoy silang manood hanggang tapusin nila yung video. Yun yung isa sa pinakamagandang pwedeng mangyari sa channel nyo, yung lagi kayong pinapanood ng isang viewer nyo, and then lagi nilang tinatapos yung video. Kasi kung nagawa nila yon sa video nyo, ibig sabihin yung mga future subscribers and viewers nyo, magagawa din nila yon sa mga video nyo. So maaaring magkaroon talaga sila ng interest dun sa video na meron kayo. Kasi kung ang tao na to, sinimulan niya yung video mo dahil sa storytelling skill na meron ka, and then talagang tinapos nila yung mga videos mo dahil talagang natutuwa sila, interested sila dun sa videos mo, for sure hindi lang siya yung magiging ganun sa inyo. Madami pang mga bagong subscribers or madami pang mga bagong viewers ang makakadiscover ng channel nyo dito sa YouTube. Okay? So, yun lang naman guys. And kung sa tingin nyo, nagbabalak na kayo gumawa ng educational channel this year, hindi pa naman huli ang lahat. Lalo na kung magaling ka sa ganitong bagay, kung meron kang skill sa ganitong industriya na pwede mong ibahagi sa mga magiging viewers mo, I suggest guys na simulan nyo na. No? Kasi guys, pagdating sa educational content or educational niche, sobrang lawak ng target audience natin dito. So that's why mabilis talaga mag-grow yung mga channels na nakapokus sa ganitong klaseng niche. Okay, and katulad nung sinabi ko kanina guys, kung marami kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJ Ami, for more videos like this. And guys, mega love shoutout po pala sa mga solid viewers ng ating channel na always nag-aabang ng vlogs natin daily. Ayan po, mega love shoutout po pala sa inyong lahat. At guys, hindi po natin kakalimutan
yung ating mga exclusive members na nagpa-member last month and this month. Ayan. So bilang perks guys, ipineplex po natin sila every end of our video at meron po tayong tinatawag na monthly community post na kung saan ipinopost natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating subscribers at ng ating mga viewers. Okay, and kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, meron akong iiwan na isang video dito at saka YouTube tips playlist na kung saan for sure madami kayong matututunan dyan para madagdagan yung mga bagong kaalaman nyo dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.